Importanteng witness ang hindi pinangalanan ni returning Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson ang nakatakdang humarap sa pagdinig sa November 14. Alamin ang buong detalye sa aking ulat. Nakatakdang humarap sa pag-resume ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee o BRC sa darating na Biyernes, November 14, ang hindi pinangalanang very important witness. Ito ang ipinahayag o ibinahagi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson nitong Martes. Ayon kay Lacson, ang naturang witness na ito ay magbabahagi ng mga bagong impormasyon tungkol sa mga bagong individual na posibleng dawit din sa maanumalyang flood control projects, gayon din ang mga ituturong pangalang dati nang lumabas sa pagdinig. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Dagdag pa niya, Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento, saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Kasi sabi ko sa kanya, kung magme-mention lang ng pangalan na walang suportang dokumento, wag na lang mag-mention kasi baka makasira lang ng tao. So, maski may personal knowledge, kung wala naman siyang supporting documents, wag na lang magbanggit. ilang beses din itinanggi ni Lacson ang pagkakakilanlan ng witness at sinabing sa susunod na Biyernes na lamang malalaman kung sino itong kaniyang tinutukoy. Samantala, 1 hanggang 2 hearing para sa FCP ang inaasahang maganap sa BRC bago ito tuluyang tapusin at dumako sa iba pang paksa gaya ng Farm to Market Road anomalies. Kaugnay nito, posible pa anyang magtagal sa Senate detention hanggang matapos ang 20th Congress si Curly Diskaya at 3 dating DPWH officials. Ito ay kasunod ng planong ipasabpina ng BRC ang ledger ng mga diskaya na naglalaman umano ng pangalan ng 17 kongresista at iba pang mga personalidad na nakatanggap umano ng kickback mula sa FC. Ang naturang aksyon ay alinsunod na rin sa hiling ni Senator Erwin Tulfo. Gayunpaman, may posibilidad pa rin anya na tuluyan silang mahatulan kung maglabas ng commitment order ang Korte Suprema. Dito ay makikipagtulungan ang Senado para mailipat sila kung saan itatakda ng Korte sila dapat makulong. Kaugnay naman ng pag-resume ng pagdinig ay ipinaiimbita na rin si dating House Speaker Martin Romualdez sa pamamagitan ni Senate President Tito Soto at House Speaker Bogie D. Sa kasalukuyan, wala pang tugon kung makakadalo si Romualdez sa pagdinig. Mula rito sa Senado, Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, suportado ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pondohan ng Independent Commission for Infrastructures o ICI at ang inahing panukala ni Senate President Tito Soto na layong gawing permanente at non-partisan ang komisyon. Nais din ng Senador na palawakin ang representasyon sa loob at isama ang mga kinatawan mula sa oposisyon at faith-based groups, gayon din ang mabigyan ng contempt powers ang ICI upang mapilit ang kooperasyon ng mga witness sa investigasyon na hindi lumalabag sa constitutional rights. Kaya naman hinihikayat ni Cayetano ang Kamara na magsagawa ng pagdinig para sa mga konsiderasyong nabanggit dahil kailangan aniya ng batas upang maging bulletproof ang anti-corruption body.
Sa iba pang ulat, nakalabas na umano ng bansa ang dalawang staff ni dating Congressman Saldico batay sa natanggap na impormasyon ni Returning Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Ping Lacson. Ito ang kanyang ipinahayag nitong Martes sa kapihan sa Senado kung saan posibleng nakalabas na ng bansa sina John Paul Estrada at Mark Teksay na itinuturong tumatanggap at nagdadala ng mali-maletang pera patungo kay Ko. Ayon kay Lacson, nang i-follow up niya kay De La Rosa ang pagharap ng dalawa sa pagdinig, sinabi nito na tila nakalabas na sila ng bansa at kasama na ni Ko sa Europa. Ayon pa sa senador, kasalukuyan pa nilang bineberipika ang naturang impormasyon, partikular sa record ng Bureau of Immigration. Sa iba pang balita, nagdaos ng technical briefing ang House Committee on Government Reorganization upang talakayin ang mga panukalang batas na naglalayong bumuo ng isang komisyon na magsisiyasat sa mga irregularidad sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Ipinunto ni Committee Chairman at Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito Sr. na mahalaga ang pagpupulong bilang paghahanda sa mga regular na sesyon sa November 11 at 13 kung saan mas malalim na tatalakay ng mga panukalang batas. Kabilang sa mga tinalakay ang House Bill No. 5699 ni Navotas Representative Tobias Tiangco at House Bill No. 4453 ni Representative Laila De Lima at iba pang mga mambabatas na kapwa naglalayong magtatag ng isang independent commission laban sa katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura. Sa kabilang banda, nagsagawa ng pagpupulong sa isang hotel sa Pasay City ang abogado ni former Congressman Saldico na si Roy Alberto Rondain ukol sa banta ng assassination. Tuhaya ng ulat mula kay Reabel Medina. Nagsagawa ng pagpupulong dito sa isang hotel sa Pasay City ang abogado ni former House of Representatives Saldico na si Roy Alberto S. Rondain ukol sa umano'y banta ng assassination. Kinumpirma ng abogado na wala pa itong balak umuwi sa Pilipinas dahil sa takot sa mga banta na natatanggap ni Saldico. Paglilinaw ng abogado, walang patunay o ebidensya sa pinaparatang kay Saldico kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kung kaya't maaari silang magsampa ng cyber libel sa mga maling paratang na ito. Ngunit hindi na lamang raw dahil ito ay magiging distractions lamang sa proseso. Samantala, sabi ni Attorney Rondain, ayon kay Congressman Toby Tiangco, ikansela na lamang dapat ang pasaporte ni Saldico. Kung saan ay sinalungutan naman ni Attorney Rondain na hindi maaaring ganun-ganun na lamang ang gawin dahil kailangan munang dumaan lahat sa tamang proseso ng batas. Sinasabi ni Congressman Tiangco, i-cancel na muna, let his lawyers complain. DFA do not lawyer for representative ko. Hindi ka lang batas natin. Ang batas natin kailangan siguro tayo sa procedure niya ng passport law. Hindi yung shoot now, ask later. Kulong natin ngayon, tapos later na natin pabilitisan whether British or English. We are not a totalitarian state. We can't do business like that. Dagdag pa ni Attorney Rondain, hindi nagtatago si Saldico sapagkat ito'y nag-iingat lamang at takot sa kung anumang mga banta na kanilang natatanggap. Reabel Medina nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nakatanggap naman ang Commission on Higher Education o CHED ng ulat hinggil sa Higher Education Institution o HEIs na nagbibigay ng mababang kalidad ng graduate education program standards at online graduate degree programs na walang recognition mula sa ahensya. Ayon sa CHED, ang mga nakapag-enroll sa mga nasabing programa ay hindi bibigyan ng special orders at hindi valido, hindi kikilalanin ng kawani ang kanilang academic credentials. Pagdidiin ng CHED, alinmang HEI na mapapatunayang gumagawa ng diploma mill ay bibigyan ng cease and desist order, papatawan ng sanctions, multa at kakanselahin ang institution's permit. Kung may makitang parehong pangyayari ukol sa nasabing programa at diploma, ipagbigay alam sa kanilang tanggapan na makikita sa inyong screen. Samantala, nagsagawa naman ng malawakang rescue operations ang Bureau of Fire Protection o BFP Region 7 at 8 sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino upang sagipin ang mga residente na apektado ng matinding pagbaha at pag-ulan.
bilang mabilisang pagtugon, kabilang ang evacuation, search and rescue at clearing operations sa iba't ibang lugar ng Cebu at Tacloban. Patuloy na nakikiisa ang BFP sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mamamayan at agarang pagbangon ng mga komunidad matapos ang bagyo. Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng malawakang operasyon ang Philippine Coast Guard o PCG upang ilikas sa mga residenteng natrap sa gitna ng malawakang pagbaha dulot ng bagyong Tino sa Cebu at iba pang bahagi ng Visayas. Tunghayan ng ulat mula kay Jade Buhoy. 4 na Deployable Response Groups o DRG mula sa Coast Guard District Central Visayas o CGDCV ang agad na ipinadala sa mga apektadong lugar upang tumulong sa paglilikas ng mga residente. Sa Liloan, Cebu, tumulong ang DRG Team 1 sa pag-evacuate ng mga pamilya sa mabababang barangay na mabilis na inabot ng tubig baha. Sa Mandawi City naman, nagtulungan ang DRG Team 2 at iba pang first responders sa paglikas ng mga mamamayan sa barangay Umapad na lubog sa tubig baha. Samantala, ipinadala ang DRG Team 3 sa barangay Biasong Talisay City upang sagipin ang mga residenteng hindi na makaalis sa kanilang bahay. Bilang dagdag na puwersa, nagpadala rin ng 14 na tauhan ang DRG Team 4 sa parehong lugar upang mapabilis ang operasyon. Pinangunahan ni Rear Admiral Agapito Bibat ang mabilis na tugon ng CGDCV at binigyan diin ang kahalagahan ng maagap na paglilikas at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Sa Palawan naman, nakipagtulungan ng Coast Guard Station Northern Palawan sa mga LGU ng El Nido at Taytay para sa preemptive evacuation sa mga mabababang barangay. Habang sa Eastern Samar naman, matagumpay na nailikas ng Coast Guard Station ang mga residente ng mga bayan ng Giwan, Kinapondan, San Julian, Oras at Dolores sa kabila ng malakas na ulan at hangin. Patuloy na nakabantay ang PCG at katuwang ang iba pang ahensya sa pagsasagawa ng rescue, relief at recovery operations para sa kaligtasan ng mga apektadong mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. 3 patay, 11 sugatan sa Kentucky plane crash. Malaysia Friendship Cup 2025, aarangkada sa November 22. Stone bust ni Rizal sa Paris, nawawala. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.